Ito ang Old Private Estate na pinag-usapan ng buong mundo. Bago pa ito makilala bilang Barangay Payatas ngayon, ang lugar na ito ay bahagi lamang ng isang malawak na pribadong lupain na kung tawagin noon ay Hacienda de Payatas. Ayon sa dokumentong ito umano ay pribadong pag-aari ng nagngangalang Maria de la Concepcion Martinez Cañas. Inilarawan ito bilang isang maburol, magubat at tila tigang na lupain na nasasakupan noon ng mga bayan ng San Mateo at ng Montalban. Ang pangalan daw nito ay tumutukoy sa maliit at napakanipis na bahagi ng lupa nito na siya lamang akma para pagtamnan. Ipinagbili ito at sumunod na pinag-arian ng Payatas Estate Improvement Company na naghati dito sa 3 parcels of land, ang A, B at C para sa residential purposes. Subalit, nung maitatag ang Quezon City, naging bahagi ang naturang asyenda ng Barrio Commonwealth. At noong dekada 70, nagsimulang manirahan dito ang mga pamilyang naghahanap ng bagong pag-asa na nagmula umano sa Fort Bonifacio. Nagsimulang magpetisyon para mahiwalay ang mga informal settlers sa Barrio Commonwealth noong 1973 mula sa sinasabing mga taga-Zone 108 na humikayat sa iba pang mga sitios para tanghalin silang Barangay 8 ay isinilang ang Barangay Payatas noong 1976. Taong 1988, nadagdagan pa ang populasyon sa Payatas nang inilipat dito ang mga karagdagang informal settlers mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Pero habang lumiliwanag ang pagunlad ng lugar, may isa namang bagay na unti-unti ring dumarating, ang basura. Ayon sa ilang pioneer residents nito, tila isang ordinaryong subdivision lang ang Payatas noon. Maganda, tahimik at simple ang pamumuhay dito hanggang sa magbago ang lahat pagkatapos ipasara ang Smoky Mountain sa Tondo. Dahil wala nang iba pang mapagtatapunan ng basura ang gobyerno, nagsimulang dalhin ang tone-toneladang basura dito. Hindi nagtagal, ang bahaging ito ng Payatas ay tatawagin bilang ang Lupang Pangako. Ang 11 ektaryang lupain na ito, para sa marami, ay ang siyang bagong simbolo ng kahirapan sa Pilipinas. Subalit, para sa mga residente, hindi lang ito basta tambakan dahil narito ang kanilang ikinabubuhay sa araw-araw. Makalipas lamang ang maikling panahon, hindi lang tumaas ang gabundok na basura sa Lupang Pangako. Dahil kasabay nito ay lumaki rin ang problemang pangkalusugan at ang panganib na dulot nito para sa mga residenteng nagtayo ng bahay nila sa tabi mismo ng dump site. July 10, 2000, matapos ang ilang araw ng walang tigil na pag-ulan, naganap ang kagimbal-gimbal na balita sa Payatas. Gumuho ang 50 talampakang bundok ng basura. Halos kasing taas ito ng 5 palapag na gusali at sa loob lamang ng ilang segundo, nailibing ang mga residente sa ilalim ng putik at mga basura. Marami ang at marami din ang pinaniniwalaang hindi na nahukay pa. Para sa marami, hindi ito isang simpleng aksidente, kundi isang trahedyang maaari sanang naiwasan. Ngunit, kung akala mo ay dito na matatapos ang kwento, nagkakamali ka kanung araw. Dahil nagpatuloy pa rin ang pagtatapon ng basura sa Payatas matapos ang trahedya. Subalit, sa pagkakataong ito ay binuksan malapit sa tragedy site ang bagong sanitary landfill na may 9.7 hectares of land. Dito sinasabing kontrolado na ito at bantay sarado pa. Ngunit, dumating ang taong 2017 nang tuluyan ng ipasara ng DENR ang sanitary landfill na iyon dahil sa banta sa pagsama ng katas ng basura sa Lamesa Dam Water Reservoir.
At mula doon, nagsimulang magbago ang anyo ng lugar. Ang dating bundok ng basura ay naging ecological park na. Pero sa kabila ng bagong anyo nito ngayon, ay marami pa rin ang hindi pa nakakalimot sa nangyari rito. Sapagkat sa ilalim ng lupa, damuhan at mga punong ito, nakabaon ang mga alaala ng mga taong minsan ay nangarap sa maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. Isang lupain na dating asyenda na naging pag-asa ng maraming maralitang tagalungsod na kalaunan ay naging dump site ng Metro Manila. Hanggang sa maging mukha ng kahirapan at ng trahedya na hindi na dapat pang maulit pa.